idiskurso lang muna natin itong ating titulong Fake Rescue at Fake Escape sapagkat mahalaga po ito. Pwede po bang tanggalin ang mga congressmen since nakita na natin na delikado ang kanilang posisyon? Tanggalin po ninyo sa pamamagitan na wag nyo na po silang i-re-elect. Magpalit po kayo ng mga kongresista kada distrito, maglagay po kayo ng bago nakakatawan sa tinig ng bawat mamamayan kada distrito. At ganun din yung mga taga Bicol wag po kayong papabudol. Ang tanong diyan, tatandaan lang ho ninyo yung ating mga kapatid sa Bicol region, dalawang bagay. Huwag po niyong kalilimutan. Yung dalawang daang inosenteng taong namatay dahil kinurakot yung pondo para sa flood control programs. Huwag po niyong kakalimutan yan. Sariwa pa po yan. Latter part of last year lamang po yan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil nalunod, yung iba'y natabunan ng landslide dahil yung pera para sana sa flood control programs ay ibinulsa. Singilin ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Pangalawa, huwag rin ninyong kakalimutan, wala na pong biyaheng Bicol ngayon. Wala nang biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Nagsasuffer yung mga gustong biyahe ng Calamba papuntang Bicol. Wala na po yung release. Kinalas po ng kasalukuyang gobyerno yung release mula Tutuban hanggang Calamba. Kaya wala na po ngayong biyahe mula Tutuban hanggang Calamba. Samantala, bago nila kinalas yung mga bago na yan, yung release, maaari ho sanang inusog nila muna yung mga tren at yung mga iba pang rolling stocks doon sa Calamba para makabiyahe pa rin ang mga ordinaryong mamamayan mula Calamba papuntang Bicol. Hindi po nila ginawa yan. Kaya higit po ngayon ang traffic sapagkat yung daily commuters po ng Tutuban papuntang Calamba and Calamba to Tutuban na almost 23 to 26,000 I think commuters, wala na po dyan sa release ngayon, nakikipagsiksikan na rin sa bus, sa mga UV Express, sa mga motorcycle riding app or yung angkas, yung kung ano-ano, nakipagsiksikan na rin po sila dyan sapagkat kinalas ng incompetent na gobyernong ito yung release mula Tutuban hanggang Calamba nang wala man silang pasabi at hindi linipat yung mga tren doon sa Calamba bago nila kinalas yung release. Ano pong nangyayari ngayon doon sa tren? Ayun, kakalawangin lang po yun, masisira lamang po yun. Kaya nga po wala nang ginagawa araw-araw. Yung manggagawa ng PNR diyan sa Tutuban Station. Hindi po nila kagustuhan, hindi po nila hiniling ito, subalit wala silang trabaho, nagre-report araw-araw, nagkwekwentuhan na lang doon dahil wala na pong biyahe. Ang PNR train mula Tutuban papuntang Calamba at Calamba to Tutuban. So yung mga taga Bicol, wag na po kayong magpapabudol muli. Tandaan ninyo, yung 200 inosenteng Pilipinong namatay dahil binaha kayo diyan. Nagkaroon ng landslide dahil yung pera na dapat sanang ginamit sa flood control programs na uwi sa korupsyon. At ito nga pong biyaheng Bicol, wala na rin dahil sa incompetence ng kasalukuyang administrasyon. Yung mga nagtatanong po sa atin, yung mga kapatid natin sa traditional media at ganun din sa social media, wag ko kayo matakot, uulitin ko. Nandiyan yan sa saligang batas yung karapatan ninyo. At sinasabi na rin ng napakaraming desisyon ng Korte Suprema na yung freedom of speech and of the press are powerful weapons for accountability. Ito po yung ating gamitin to keep the government's enormous powers in check para hindi tayo abusuhin at para mailathala at para maibulgar ang lahat ng korupsyon na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Tuloy muna tayo dito sa ating fake news na title na Fake Rescue plus Fake Escape. Ang katumbas po niyan ay fake news. Alam mo ninyo, mainit pa rin pinag-uusapan bagamat tila sinisikil at
tinatabunan yung issue doon sa nangyaring pangingidnap doon sa bata na sinalbahe nga po yung daliri, pinutol. Alam niyo na po ngayon yan kung ano yung tinutukoy ko. Marami yung naglabasan nung March 5, merong nailathala sa Manila Times na pahayagan, yung The Manila Times. Nabanggit doon, nakakuha ng kopya yung pahayagang The Manila Times ng sworn statement nung hepe ng AKG or the Anti-Kidnapping Group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay, na napagbalitaan ko rin sa maraming kaibigan, mahusay na operatiba ito. At sa kanyang sworn statement, again, according to the Manila Times report of March 5, 2025, ayon sa sworn statement ni Colonel Elmer Ragay, ay wala pong naganap na rescue. Bakit natin pinag-uusapan ito? Sapagkat wag po tayong magpapagaslight. Let's not allow the government to change the narrative to just suit them and their interest and their agenda. Pinalabas nila na ito'y produkto ng isang hot pursuit operation. Matatandaan nyo? Hot pursuit na matutumbok na raw kasi di umano yung mga kidnappers, kaya naobliga sila, napilitan sila, napuwersa silang bitawan yung batang kinidnap. Kaya nagtakbuhan, pero makatangi-tangi. Alam nung unang press release, 22 suspects, 22 kidnappers. And when was this? At sinabi nila hot pursuit, malapit na raw nilang matumbok, ilang linggo na ho ang nakakalipas. Kahit isa doon sa 22 na kanilang na-identify yung numero, 22 kidnappers. Hanggang ngayon, ni isa walang maipresenta. Hanggang ngayon, produkto daw kasi ng isang hot pursuit operation yung pagkaka-recover o rescue sa bata, ay kaya raw po napilitan bitawan ng mga kidnappers kasi masusukol na raw po yung 22 kidnappers. Hanggang ngayon wala. Yun pala is inilathala ng pahayagang The Manila Times, walang rescue naganap. At ang ito ay ayon sa sworn statement ng mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP na si Colonel Elmer Ragay. Sinabi niya sa kanyang sworn statement doon sa report ng The Manila Times, walang nangyaring rescue at yung bata ay was dropped off by his captors. Sadyang binitawan, iniwan sa labas ng bahay at ito ay nakakabahala. Dahil bakit kinakailangang maglabas ng isang fake news ang PNP at ang DILG na nagkaroon ng rescue kung yung mismong hepe ng anti-kidnapping group ng PNP ang nagsasabing walang rescue. In fact, ito nakakatakot. Doon sa kanyang sworn statement na napabalita sa pahayagang The Manila Times noong March 5, 2025, meron siyang sinabi sa kanyang sworn statement na yung sekretaryo daw po ng DILG may have engaged a third-party negotiator. Hindi ko po sabi ito po yung sinasabi ng balitang ng pahayagang The Manila Times na ayon sa kanila ay nakakuha sila at may hawak silang sworn statement ng mismong direktor o hepe ng anti-kidnapping group. Pag-usapan nun natin ito dahil sinasabi nga ng gobyerno, labanan daw ang fake news. O dilabanan natin ngayon, pag-usapan natin itong fake rescue. Kung mismo yung hepe ng anti-kidnapping group na ang nagsasabing walang rescue naganap at tila mayroong third-party negotiation na naganap, di walang rescue. Saan galing yung sinasabing produkto ito ng hot pursuit operation na kung saan 22 suspects daw ang kumuha dito sa bata na kinidnap. Kung 22, alam mo yung dami nila, 22 at produkto ng hot pursuit operation, makaraan ng ilan? 2 linggo na, magdadalawang linggo, ni isang suspect, wala hong napapabalita, walang identity, walang na-identify, walang nahuli. Akala ho ba natin, ang ibinalita sa atin, produkto ito ng hot pursuit operation, kaya binitawan yung bata. Huwag po nating isang tabi ito sapagkat
nakakagulantang ang balitang ito. Bukod sa may batang kinidnap, nagtutulak po ng peking balita. Yung mismong pambansang pulisya natin. Di ba ang kanilang obligasyon ay to protect and to serve? Paano tayo po proteksyonan at sisilbihan kung hindi sila nagbabalita ng totoo? At ito nga po yung nailathala sa pahayagang The Manila Times dated March 5, 2025. So ayan mga kababayan, napanood nyo na naman yung live ni Attorney Vic Rodriguez. So ito ay clip lamang nung ilan sa mga naging topic niya po dun sa kanyang naging live stream sa kanyang Facebook page. Kung gusto nyo pong panoorin yung buong video ay bisitahin nyo po ang kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez. I-follow nyo din po yan para mas updated po kayo sa mga napapanahong usapin dito sa ating bansa. Ayan nga at kanina nga sa kanyang live ay tila pinatamaan niya nga itong Team Marcos na kung saan ay nagsagawa ng campaign rally sa Camarines Sur sa Bicol. No, pinahagingan niya na wag makakalimot or wag magpapabudol yung mga taga Bicol na wag makalimot dun sa flood control na issue na 'di ba na parang di umano'y kinurakot kaya marami pong napahamak na buhay ang mga kababayan natin sa Bicol. So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Please comment down below kung ano yung mga komento nyo about dito. Maaari nyo pong i-komento dyan sa ating comment section yung inyong mga suggestion o mga opinion ninyo dito sa inyong mga napakinggan kay Attorney Vic Rodriguez. At syempre, sa darating po na Mayo, wag po ninyong kalimutan na suportahan niyo po sana ang PDP Laban, especially ang ating pambato na si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po sa balota. Yan, wag na wag niyo pong kalimutan. Ikampanya po natin siya sa inyong mga pamilya, mga relatives kasi napakalaking tulong po ni Attorney Vic Rodriguez, napakatalino, napakabait. Talaga ng mga desidido na baguhin po talaga ang Pilipinas. Hanggang dito na lang muna mga kababayan ang ating update. Huwag na huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell para always updated din po kayo sa mga upcoming videos na i-upload natin. Maraming salamat po. God bless.